Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Bilang isang ina, labis akong nalulungkot dahil isang bata na naman ang isinilang sa mundong ito na maagang naulila sa kanyang ina. Ito ay matapos paslangin sa karumal-dumal na paraan ang ina ng bata ng taong minahal at kanyang pinagkatiwalaan. Sa ating storya, talakayin nga natin ang pinag-uusapan ngayon na kwento ng isang sales lady mula Tondo na paulit-ulit pinaputukan ng baril ng kanyang live-in partner. Ang babaeng biktima ay kinilalang si Karen Suryo, 25 years old na nagmula sa Parola Compound, Tondo. Panganay sa tatlong magkakapatid na puro babae si Karen. Matalino, matyaga at maalalahanin. Ganyan ilarawan si Karen ng kanyang pamilya. Si Karen ay nag-aaral nga sa Don Bosco sa Tondo at nagtapos ng kursong bookkeeping. Bukod sa klase, aktibo din si Karen sa extracurricular activities, lalo na siya ay isang student leader. Bukod sa pagiging matalino, si Karen ay magaling din palang leader. Hinirang pa nga si Karen na Student Council Coordinator Vice Secretary. Maayos nga na nagagampanan ni Karen ang kanyang posisyon sa Student Council kaya naman hangang-hanga ang ibang estudyante sa kanya. Kinilala naman ang karelasyon ni Karen na si Edmar Calorete, 34 years old na nagmula sa Tondo. Habang magkasintahan nga ang dalawa, tumira sila sa bahay ni Karen at naging mag-live-in partner. Kita naman sa mga larawan ni Karen at Edmar na masaya ang kanilang relasyon. Kalaunan, nagtrabaho na nga ang babae bilang sales lady sa isang mall, habang si Edmar naman ay mekaniko ng motor. Ang pagmamahalan nga na magkasintahan ay nagbunga ng isang anak na lalaki. Sobrang saya nga na mag-asawa pagdating sa kanilang uniko iho. Ngunit ang ligaya sa pagsasama ni Karen at Edmar ay unti-unting lumabo simula nang nawala ng trabaho ang lalaki. Sa panahon ngayon, napakahirap nga nang walang trabaho ang isang individual, lalo na at may anak sina Karen at Edmar. Bukod doon, napakaseloso umano ni Edmar. At sa kabila nga ng mga problema, pinipili pa rin ni Karen na solohin lahat ng ito at hindi sabihin sa kanyang ina at stepfather. Noon pa man ang pamilya ni Karen ay mahilig na sa masasayang salo-salo. March 22, 2026 ng tanghali nang may kasiyahan sa bahay ng pamilya ni Karen. Nasa third floor noon si Edmar nang bigla itong bumaba para makisali sa kasiyahan. Kalaunan, nagkaroon nga ng inuman sa bahay kasama si Edmar. At bandang 9:45 ng gabi, ang stepfather ni Karen na si Marcelino ay nagdesisyon nga na ihinto na ang salo-salo at pinakyat na ang kanyang mga anak dahil may pasok pa kinabukasan. Matapos iyon, pinabantay na muna ni Karen sa kanyang ina na si Lorenda ang kanyang anak. Mula nga sa third floor, ibinaba ni Lorenda ang kanyang apo dahil alam niyang maghuhugas si Karen ng mga pinggan at mag-aayos ng gatas ng kanyang anak. Hanggang sa bigla na lamang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa buong bahay. Agad namang napaakyat sa third floor si Marcelino kung saan nanggagaling ang putok ng baril na nagmula pala sa kwarto ni Karen at Edmar. Binuksan nga ni Marcelino ang kwarto at nakita na lamang si Karen sa sahig at may mga dugo. Nang ibaling ng lalaki ang kanyang mata sa kabilang banda ng kwarto, nakita ni Marcelino si Edmar na nakatawa pa habang binaberel ang kisame ng kanilang kwarto. Inagaw nga ni Marcelino ang baril mula sa lalaki at itinapon ito. Nagulat na lamang si Marcelino nang bigla na lamang nilapitan ni Edmar si Karen. Niyakap nga ng lalaki ang kanyang live-in partner habang nagsusori at sinabing hindi niya nga sinasadya na mabaril ang sales lady. Paulit-ulit ding sinabi ni Edmar kay Karen na mahal niya ang kanyang kinakasama. At para nga subukan pang iligtas si Karen, agad na tumawag ng tulong ang mag-asawang Marcelino at Lorenda. Itinakbo nila si Karen sa Gat Andres Bonifacio Medical Center. Subalit hindi na nailigtas pa ang buhay ng babae at idineklara nga si Karen na wala ng buhay. Samantala ang lalaki namang si Edmar ay tuluyan ng tumakas at naglaho na parang bula. Bandang 10:00 nga ng gabi, nang natanggap naman ng mga pulis ang report mula sa ospital tungkol sa pasyenteng dinala sa ospital na may tama ng bala. Nagtamo nga ng tama ng bala sa ulo si Karen. Agad namang rumesponde sa ospital ang mga pulis at sinimulan nga ang investigasyon sa pakiusap ng ina ni Karen na si Lorenda.
At sa investigasyon nga sa kwarto ni Karen, natagpuan ng mga pulis ang isang baril, magazine at mga basyo ng bala. At sa pagsusuri nga sa baril, ito ay hindi rehistrado. Hindi na kailangan pang alamin ng mga pulis kung sino nga ang suspect dahil ito ay walang iba kundi ang kinakasama ng biktima na si Edmar. Subalit ang lalaki nga ay bigla na lamang nawala at nagtago. Kaya naman agad na nagkasanang manhunt operation ang Tondo Police upang mahanap ang suspect na si Edmar. Pero bigo silang mahanap ang lalaki. At ayon nga sa official police report, bago nangyari ang krimen, matagal na palang pinag-iisipan ni Karen na iwan o hiwalayan si Edmar dahil wala nga itong trabaho. Nagpatuloy naman ang paghahanap kay Edmar ng mga otoridad pero sila ay bigo. Wala ngang pagsidlan ang lungkot ng pamilya ni Karen sa kanyang sinapit. Hindi nila inakala na nagpapasok pa sila ng taong halang ang bituka sa kanilang buhay. Noong una, mabait naman umano ang suspect at wala itong pinapakitang masama sa buong pamilya. At dahil nga sa insidenteng ito, nag-viral nga sa social media ang kalunos-lunos na sinapit ni Karen. Marami nga ang sumisigaw ng hustisya para sa babae at ang iba naman ay nanawagan kay Edmar na sumuko na upang pagbayarin ang kasalanan na ginawa nito. At April 10, 2026, nang lumapit nga sa tanggapan ng isang senador ang mag-asawang sina Marcelino at Lorenda. Panawagan nga nila ay tulungan sila upang mapabilis ang pagkakaaresto sa suspect na si Edmar. Sa programa nga ni Senator Raffy Tulfo, sinabi ng mag-asawa na labis silang nagulat sa mga pangyayari. Dahil base sa kanilang pagkakaalam, wala namang pinag-awayan ang mag-live-in partner. Sa pagkakaalam nga ni Lorenda, may trabaho bilang construction worker si Edmar pero hindi siya sigurado kung permanente ba doong nagtatrabaho ang lalaki o hindi. Nakausap man naman sa programa ang pulis na may hawak ng kaso. At ayon nga sa kanya, handa na ang lahat para makasuhan na si Edmar. Ang kailangan na lamang ay pumunta sa kanilang tanggapan sina Lorenda at Marcelino upang maasikaso ang mga papeles ng kaso. At dahil nga sa pag-ere ng storya ni Karen, mas marami ang nanawagan ng katarungan para sa sales lady. At April 10, 2026, nang sumuko nga ang suspect na si Edmar. Matapos nga ang halos 3 linggong pagtatago, voluntaryong sumuko ang lalaki sa chairman ng isang barangay sa Tondo kasama ang kanyang ama. Dinala naman ng chairman si Edmar sa tanggapan ng mayor ng Maynila. At sa harap nga ng Manila Mayor na si Isko Moreno, inamin ni Edmar na siya ang bumaril at pumatay sa kanyang live-in partner na si Karen. Pero giit ng suspect, wala talaga siyang intensyon na tapusin ang buhay ni Karen dahil aksidente lamang ang lahat. At ayon nga kay Edmar, nagbibiroon lamang sila noon ni Karen bago nangyari ang trahedya. Kwento ng suspect, aksidente lamang ang nangyari at hindi niya raw alam na may bala ang baril na kanyang hawak-hawak. Humingi rin siya ng paumanhin sa magulang ni Karen at labis nga raw niyang pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Itinanggi din ni Edmar na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ngunit nakatakda pa rin siyang sumailalim sa drug test. Ikinumendo pa ng suspect na napakabait nga ni Karen at mapagmahal ito. Napilitan naman daw sumuko si Edmar dahil nakokonsensya siya at hindi nga siya makatulog ng maayos. Ang suspect nga ay itinun over sa Manila Police District Homicide Section at nahaharap nga sa kasong murder. Napakasakit nga ang isipin na sa isang iglap, buhay ng isang masipag na anak at mapagmahal na ina ang nawala. Subalit sa dami nga na nagluluksa para kay Karen, ang pinaka-apektado dito ay ang kanyang anak dahil napakaaga nitong naulila sa ina. Kung kayo ang tatanungin, hindi ba talaga sinadya ni Edmar na patayin si Karen o talagang plinano na ito ng lalaki dahil alam niyang iiwan na siya ng biktima? Para naman sa ating pangalawang storya, tayo ay magtungo sa Capiz sa Visayas. Sa Sigma Capiz, ipinanganak ang babaeng biktima na si Jenny Rose Apoyo, 19 years old. Mapagmahal, masayahin at masipag. Ganyan nga ilarawan si Jenny ng kanyang pamilya at mga kaibigan. High school lamang noon si Jenny nang meron siyang nakilalang isang lalaki. Ang lalaki ay kinilalang si Jericho Liano, 23 years old, na ka-schoolmate ni Jenny na nagmula din sa bayan ng Sigma. Matapos magkakilala, tuloy-tuloy na nga ang naging ugnayan ng dalawa hanggang sa niligawan na nga ni Jericho si Jenny. Matapos ang klase, palaging inaantay ni Jericho si Jenny sa labas ng paaralan upang ihatid pa uwi ang dalaga.
Paminsan-minsan naman ay sabay na kumakain sa kantin sina Jericho at Jenny. Kalaunan, ipinakilala nga ni Jenny sa kanyang mga magulang ang kanyang manliligaw. Taong 2021 nang ibinigay na nga ni Jenny ang kanyang matamis na oo sa kanyang manliligaw na si Jericho at nagsimula na ang kanilang relasyon. Bagamat tutol ang kani-kanilang mga magulang na pumasok sa isang relasyon ang dalawa, wala silang nagawa. Ayon sa mga malalapit sa magkasintahan, halos hindi na mapaghiwalay sina Jericho at Jenny. Sobrang sweet nga daw ng mga ito sa isa't isa at kitang-kita na mahal nila ang bawat isa. Matapos nga ang high school, tuluyan nang nagsama sa iisang bahay sina Jenny at Jericho. At kahit wala itong basbas ng kani-kanilang mga magulang. At dahil sa hirap ng buhay, hindi na natuloy pa ng pag-aaral ang magnobyo at naghanap na lamang ng trabaho. Natanggap naman bilang construction worker si Jericho, habang si Jenny naman ay natanggap bilang isang massage therapy sa isang massage parlor sa Roa City. Noong una, masaya naman ang relasyon ng dalawa. Sina Jenny at Jericho ay parehas na nagsisikap sa kanilang mga trabaho upang meron silang pambili ng pagkain at pambayad sa upa. Nagsimula nga magkaroon ng lamat ang relasyon na mag-live-in partner nang nagsimulang magselo si Jericho sa trabaho ni Jenny bilang masahista, lalo na at ibang-ibang tao na ang nakakasalamuhan ng lalaki. Hindi maiwasan na magkaroon nga ng customer na lalaki ni Jenny sapagkat hindi naman siya makakapili ng kanyang mga kliyente. Magmula nga noon, naging madalas na ang pagtatalo na mag-live-in partner. Gate nga ni Jenny, trabaho lamang ang pakay niya sa massage parlor at wala siyang relasyon sa kanyang mga customer. Ngunit sarado na ang isip ni Jericho at hindi pinakinggan ang katwiran ng kanyang live-in partner. Sinubukan pa ngang manatili ni Jenny sa piling ni Jericho at umasa nga na magbabago din ito kalaunan. Subalit hindi na naging mabuti pa ang lagay ng relasyon na magkasintahan. Dahil dito, nagdesisyon na nga si Jenny na makipaghiwalay sa live-in partner niyang si Jericho matapos ang 3 taon nilang relasyon. Umalis na din si Jenny sa bahay na tinitirhan nila at bumalik na sa poder ng kanyang mga magulang. Binlock na din ni Jenny si Jericho sa lahat ng social media account at tuluyan na ngang iniwasan ang lalaki. Hindi naging maganda ang pagtanggap ni Jericho sa nangyaring hiwalayan. Sinubukan namang suyuin ng lalaki ang dati niyang live-in partner na si Jenny para muli silang magkasama. Pero nagmatiga si Jenny at nanindigan na hindi na siya makikipagbalikan pa kay Jericho. Dito na nga tuluyang nagdilim ang paningin ni Jericho. Labis na dinamdam ng lalaki ang hiwalayan at namuo nga ang galit sa kanyang puso para kay Jenny. Kaya naman isang masamang plano ang binuo ni Jericho. Batid nga ng lalaki na binlock na siya ni Jenny sa lahat ng social media app, kaya naman gumawa ng isang dummy account ang lalaki. Gamit nga ang dummy account, nagpanggap na customer si Jericho at binook nga si Jenny para magbigay ng private massage. Ibang pangalan nga ang ginamit ni Jericho at sinabing magkita nga sila ni Jenny sa isang lodging house sa Roa City. At December 9, 2025 bandang alas 10 ng gabi, nag-check-in nga si Jericho sa isang lodging house. 10:21 naman ng gabi nang pumasok ang lalaki sa room 12. Makalipas nga ang ilang minuto, bandang 10:33, dumating na ang massage therapist na si Jenny sa kwarto. Mahigit 20 minuto nga ang lumipas, lumabas na mula sa kwarto si Jericho. Dire-diretso nga ang lalaki at hindi na ito dumaan pa sa front desk. At madaling araw nga ng December 10, 2025, ang kahera ng lodging house ay nagtaka bakit hindi pa nag-check out ang guest sa room 12. Inutusan nga ng kahera ang room boy na magtungo sa kwartong ito upang katukin ang guest at itanong kung bakit hindi pa sila nag-check out. Dali-dali namang nagpunta ang room boy at kinatok ang kwarto pero walang nagbubukas ng pintuan. Napansin nga na room boy na bukas pala ang pinto kaya nagdesisyon siyang pasukin ito. Pagpasok nga ng room boy sa kwarto, natagpuan niya ang isang babae sa CR. Natakot nga ang room boy dahil hindi gumagalaw at hindi tumutugon ang babae nang tawagin niya ito. Inireport nga ng room boy sa kahera ang pangyayari at tumawag naman ang babae ng mga pulis. Sa tawag, sinabi nga ng kahera sa mga pulis na isang babae ang pinaniniwalaan nilang wala nang buhay sa CR ng isang kwarto. Agad namang rumesponde ang mga pulis sa nasabing lodging house. Itinuro nga sila ng kahera sa room 12. Pagpasok ng mga pulis, natagpuan nila ang isang babae sa sahig ng banyo. May pulso pa ang babae kaya naman isinugod siya ng mga otoridad sa pinakamalapit na ospital. Subalit pagdating sa ospital, idineklara nga ang babae na wala ng buhay.
Ang biktima nga ay kinilalang si Jenny, isang masahista at kapansin-pansin sa babae na nagdamo ito ng pasa sa kanyang leeg. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga otoridad dahil hindi sakit o aksidente ang sanhi ng pagkamatay ng masahista. Binalikan nila ang room 12 at sa kwarto natagpuan nga nila ang mga bakas ng itim na pulbo sa paligid. Bukod doon, natagpuan din nila ang isang plastic bottle na may laman na itim na likido. Nang amuyin ito ng mga pulis, agad nga nilang na-realize na ang laman ng bote ay hindi juice o soft drinks. At malakas nga ang kanilang hinala na ang likido ay chemical na lubos na delikado sa tao. Ginamit naman ang mga kuha ng CCTV ng lodging house at agad nga nilang natukoy kung sino ang huling kasama ni Jenny. Walang iba kundi ang dati niyang live-in partner na si Jericho. Itinuri nga na primary suspect ang pagkamatay ni Jenny na si Jericho, kaya nagsimula ang paghahanap sa lalaki. Nang hapon ng December 10, 2025, isang tawag nga mula sa concerned citizen ang natanggap ng mga pulis. Ayon sa tumawag, isang suspect ang gustong tumawag para sumuko sa pagpatay sa kanyang live-in partner. Nagtungo naman ang mga pulis sa lugar at doon ay dinatnan nga nila si Jericho. Napansin ng mga pulis na tila wala sa sarili si Jericho at tila ba may iniindang sakit. Hindi naman makausap na maayos si Jericho kaya itinakbo ang lalaki sa ospital at siya ay agad na nagamot. Nang maayos na nga ang lagay ng lalaki, inamin ni Jericho ang nangyaring krimen. At ayon nga sa lalaki, siya ang pumatay sa dati niyang live-in partner na si Jenny. At ayon nga sa kwento ni Jericho, sinabi niya sa mga pulis na bago pa siya magpunta sa lodging house, bumili niya siya ng lasons at hinalo ito sa tubig. At pagdating nga ni Jenny sa kwarto, nag-usap daw silang dalawa ngunit nauwi lamang ito sa away. Dito na nga pwersang pinainom ni Jericho si Jenny nang dala niyang chemical. Nanlaban umano si Jenny kaya sinakal siya ni Jericho. At ayon pa sa suspect, nang napansin niyang hindi na gumagalaw si Jenny, iniwan niya ito sa lodging house at umuwi sa kanilang bahay na tila ba walang nangyari. Sa bahay, sinubukan din ni Jericho na uminom ng nasabing kemikal para kunin ang kanyang buhay. Subalit konti lamang ang nainom ng suspect na kemikal dahil nagbago ang kanyang isip. At para naman sa motibo, sinabi ng suspect sa mga pulis na kaya niya pinaslang ang dati niyang kasintahan ay dahil hindi niya matanggap ang hiwalayan nila ng biktima. Git nga ni Jericho, napakasakit na mga pangyayari dahil kay Jenny, umikot ang kanyang mundo ng 3 taon. Matinding selos ang isa pang naging dahilan ng sospek kaya niya ginawa ang karumal-dumal na krimen. At para nga sa pagpatay ni Jericho sa dating live-in partner niyang si Jenny, kinasuhan ang lalaki ng murder at siya ay ikinulong. At hanggang ngayon ay nasa kulungan pa din si Jericho at nag-aantay ng trial sa kanyang kaso. 40 years hanggang habang buhay na pagkakulong ang hatol na maaring matanggap ni Jericho kapag siya ay napatunayan na guilty sa pagpaslang niya sa dati niyang live-in partner. Sa inyong opinyon, totoo kaya ang kasabihan na too much love will kill you? Tama ba na kapag nagmahal ka dapat mong ibigay ang lahat? O dapat magtira ka din para sa iyong sarili? At ano nga ang gagawin mo kung ang taong iyong inibig ay ayaw na sa iyo? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!